So ito, very quick lang ito mga S-friend na exploration. Hindi na rin naman tayo mag-expect na makakapasok tayo sa loob. Gawa nga ng, o yan, puro sarado. Pero tabi-tabi po. Gusto ko lang makita. Up close. Tutusin, mayroon pa silang grotto dun, no? Tapos yung mga bintana niya, ang gaganda. Tapos wooden talaga siya mga S-friend, as in. Tapos talagang yung alam mo yung naka-elevate. Tabi-tabi po. Ayun, oh. 'Di ba? Very common talaga yan sa mga ganitong klaseng mga bahay, mga S-friend. Well, in fact, meron pang isang bahay na ipapakita namin mamaya. Sana nga, kung meron man tayong makausap na caretaker, mas mainam para makita natin o malaman yung history. Kasi ganito rin naka-elevate sila sa lupa. As in, may pundasyon talaga siya katulad niyan. Tas matibay talaga na kahoy yung tungkod, kumbaga, di ba? Karaniwan sa mga lumang bahay o may konting impluwensya ng, alam mo yon, ng kolonyalismo, sabihin na natin ganun, talagang ganyan, naka-elevate. Kumaga pine-prepare nila ito mga S-friend sa mga, alam mo yon, sa mga pagbabaha, sa malakas na pag-ulan, tapos yun nga, magiging consequence yung pagbabaha. Talagang pabagbag na rin siya, no? Hindi mo mapupuna sa mga grill works niya kung gaano na siya katanda. Kasi parang bago din. Pero ito, look at this. Oh. Diba? Yung hinulmang parang baluster. Hindi siya yung katulad ng mga ancestral house na una na natin na feature na talagang kapis shells yung ginamit. Ito, talagang siya may disenyo din yung salamin niya, no? Tapos, kung di ko nakakamali, parang na-renovate na yung gawing ito. Kung pagbabasehan lang yung parang pinaka naging palitada at yung naging disenyo niyang ganyan. Kaya kung sakali man may mga nanonood sa atin na mga, alam mo yun, yung mga architecture or kahit ano pa man na mga katulad ng ganong mga kurso, lalong-lalo na sa pagdidisenyo ng ganitong klaseng mga bahay at kung ano pa, o sino man yung nakakaalam pa ng mga ganito, lalong-lalo na yung mga parts ng mga lumang bahay, pwede nyo pong i-comment sa amin yung iba pang mga nalalaman ninyo. Pero itong hagdan, wala bang yan? Baka merong mga statue dati dyan. Excuse me. Tapos ang ganda nung pagkakaganon niya, no? Parang ang alon. Tapos very common sa kanila yung meron talagang disenyo yung gitna. Katulad niyan. Ang nakakamangha talaga dito mga S-friend, yung wood.
So parang opisina, ganun. Wheelchair. My God, tas may salamin. Grabe, pag walang dumadaan ng mga sasakyan, alam mo yung nakakabingi yung katahimikan dito. Tapos ang lamig. Kulob na lamig. Kagana kaya tong ano ko, flashlight ko. Lang. Ano yan? 6 4 Tapos banda rito, ayan, sira na yung sahig nila dito. Saan na to? Ang hipon, ganun. Ito yung medyo creepy. Oh. Merong wheelchair to eh. Then dito sa part na to medyo hindi na gaanong madinig yung mga nasa labas, kaya talagang totally kapag walang dumadaan talagang tahimik. Pero wala na yung mga sahig niya. So meron ding mga pumapasok dito. Yun nga lang, talagang giniba na nila. Oh man. Oh my, wait lang. Miss Padres, 1915. So ito ay altar. Grabe. Kasi ito yung may CR to.
May mga imahen pa si Mama Mary. Unlike doon sa ibang mga ancestral house na mga napuntahan natin katulad nito, mostly or very common na ang second floor nila talagang isa sa pinakamaluwag. It's just because base doon sa mga nababasa ko, talagang nakalaan yung second floor sa pagtanggap ng mga bisita, and paminsan dito nga ginaganap yung mga grand ballroom, tapos yung tag dito yung mga iba pang mga events ng family. Ito ang daming mga libro. Di ko alam pero parang pasadya nilang sinira itong mga bintana. Kasi ito na yung isa sa mga rooms, isa sa mga kwarto. Talagang dito na nila nilagay yung mga katre. Tas very unfortunate mga S-friend dahil yun nga, ilan sa mga mahalagang gamit nila katulad nitong mga yan, yung mga libro, yung mga bookshelf, yung ilan pa sa kanilang mga lumang larawan, lalo na siguro yung mga kanunuan nila nandirito pa. And then yan, nandyan pa yung TV set. Hindi ako nagkamali. Talagang ito yung part na kung saan naririto yung mga santo, mga rebulto. So basically ito yung kanilang altar, dasalan. Ayan, ito yung krus eh. Wala na nga lang yung yung part na yan. Sige, ito bumagsak na lahat. May insurance pa sila. Yan, meron pa silang mga family picture dito. Parang sabi diyan, birthday.
1905. Relaxant tablets. Sayang to mga libro nila dito, mga antigo na. Ito, last na to. So sa banda rito naman, nandirito ito yung mga plaka nila. Ito, Victor. Ito, Victor Food. This diploma nila, 1923. Ito sila, no? Na 1939. Ito naman puro mga damit. '69. Dami pang mga plake dito. Grabe, no? Sayang.
Ayun mga S-friend. Pasensya na, pawisan na tayo. But anyway, dito na lamang po natin tatapusin mga S-friend yung ating short exploration o yung mabilisang pag-e-explore. Dito po yan sa isa sa mga lumang bahay na atin pong itinampok sa episode na ito ngayon. Na kung sakali man, meron din kayong mga alam na ganitong klaseng mga nalalabi pang mga bahay na malaya o pwede naman po natin na ma-explore, sabihan nyo lamang po kami, i-comment nyo lamang po yan syempre sa baba ng videong ito at samahan nyo kami sa iba pang mga exploration natin sa lahat ng mga lumang mga lugar, lumang mga bahay, lumang mga simbahan, lumang mga sementeryo o mga abandonadong lugar na which is yun talaga yung lagi po nating fini-feature dito po yan sa ating channel. Once again, ako po si Rico Loco. Masyado ako maputi dyan. Maraming salamat po syempre sa pag-antabay at pagsama sa amin hanggang sa pinakadulo ng videong ito. Hanggang sa susunod po natin na exploration at episode, kaya tumutok ka lamang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel.